Magandang araw mga kabayan, mga ka-singles, mga kabeshi ko dyan. Andito na naman po tayo sa ating channel, ang Miss Mommy's Diary, The Life of a Single Mom. Pag-uusapan po natin sa episode na to, ang buhay ng OFW, ang mga karanasan na masasaya at malungkot. Ang unang episode natin, ito po ay tungkol sa karanasan ng isang malapit sa puso ko na kaibigan dito sa bansang Qatar. Tulad ng pamagat ng episode natin, hanggang saan ba ang kaya ibigay ng isang magulang sa kanilang pamilya? Kasi karanasan ito ng isang kaibigan ko na um, kinuwento niya sa akin at would you believe na pati ako hindi ako makapaniwala na ang isang mukhang maton. Sabi nga nila don't judge, 'di ba? Huwag natin i-judge ang mga tao tungkol ukol sa kanilang panlabas na kaanyuan kasi ang kaibigan kong to talagang pag di mo siya kilala, may intimidate ka kasi mukhang suplado, um, mukhang brusko, gano'n yung kaya niya lahat. And then, nung isang araw, after niyang dumating galing sa bakasyon sa Pilipinas, punta siya sa bahay ko, kwentuhan kami kasi nga dala niya yung pasalubong. Hanggang sa napansin ko na mukhang malungkot siya. So nakakapagtaka, di ba? Sige, given galing siya sa Pilipinas, bakasyon, pagdating siguro sabi ko malungkot kasi nasa Qatar na naman siya. So sabi ko, namimiss mo na ba sila agad? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo. Tapos, okay lang yan. After 1 year, magbabakasyon ka na ulit. Sabi ko. Sabi niya, hindi na muna siguro. Sabi ko, bakit? Akala ko ba namimiss mo na sila agad? Tapos sabi niya sa akin na miss ko sila. Kasi before din siya umalis, nagkita din kami. So, kita ko yung kasiyahan niya. Sobrang saya. Kasi after 5 years na hindi siya umuwi, makakauwi na rin siya. Sabi nga niya sa akin, at last, makakasama ko na yung mga anak ko. Kasi nung iniwan ko yung bunso ko elementary, iniwan ko yung dalawang panganay, yung first and second ay nasa high school. Ngayon, babalik ako, nasa college na sila. Kaya sobra yung katuwaan sa puso niya. Kaya nung bumalik siya, nakita ko yung reaction niya. Sabi ko siguro masyado siyang nasasaktan kasi mapapalayo na naman siya. Pero along the way na nagkikwentuhan kami, umamin siya ng kung ano talaga yung kalungkutan na nakikita ko sa mukha niya kasi hindi niya masabi sa iba. Sabi niya sa akin, hindi ko na kasi kaya kailangan kong kahit may makinig man lang. So, ang sabi ko sa kanya, sige, ano ba yung problema? Makikinig ako. Ang sabi niya sa akin, di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ako umuwi ng 5 years kasi hindi naman siya solo parent, kaya lang yung misis niya walang work sa Pinas. So, kailangan talagang siya yung babalikat doon sa pagka-college ng dalawa, pag-high school nung isa, at yung other expenses, the whole family, sabihin na natin. So, kailangan niyang mamit lahat yon, di ba? So, kung uuwi siya yearly, hindi niya kakayanin. So, sabi niya, ako magsasakripisyo na lang ako na hindi ako uuwi. Yun ang sabi niya sa akin. So, ginawa talaga niya na 5 years hindi siya umuwi. So, ano nangyari? Nakapag-high school sa isang magandang school yung bunso, nasa college, pag-graduate na yung panganay, yung isa, tapos yung isa nasa kasalukuyan nagka-college din. So, kailangan talaga niyang kumayod. Pero, saan siya nagka-problema? Nung pag-uwi niya, paglapag pa lang niya ng eroplano daw, iba na yung nakita niya nung palapit na siya makita niya yung pamilya niyang sumalubong. Sinalubong naman siya. Pero, hindi ganon yung inaasahan niyang ka-warm,
yung sobrang saya nila na makita siya. Hindi gano'n ang naramdaman niya, na hindi siya niyakap ng misis niya, yung mga anak yumakap. Sabi niya, in fairness, yung bunso ko talagang, kasi bunso, talagang nung sumakay kami sa sasakyan, kasi sinundo daw siya, talagang nasa tabi siya. Pero yung misis niya, hindi niya katabi. Kasi yung misis niya, sa harapan ng van sumakay. Siya nasa likod, ang katabi niya yung bunso. Tapos sa likod, yung dalawang, yung first and second. So dun pa lang nasaktan na siya. Pero what to do, 'di ba? Tayong mga OFW, hangga't kaya natin, di natin papakita kasi nga sayang yung time, 'di ba? Alam naman niya na after 5 years siya hindi umuwi, then 1 month lang nila siya makakasama. Parang um, wala nang wala ng time na sumita ka, na makipag-away ka, or sabihin mo yung hinanakit mo na, ba't di ka tumabi sa akin, ba't di niyo ako tinabi ng mga anak, gano'n. So, iko-console mo na lang yung sarili mo. Sabi niya, okay na kasi katabi ko naman yung bunso. Pero sa pagdaraan ng araw, napapansin niya na para siyang naging tau-tauhan na lang sa bahay niya mismo. Paggising sa umaga, mag-aalmusal naman sila. Tapos, pagkatapos ng breakfast, kanya-kanya na daw ng lakad. Yung misis niya, hindi niya maintindihan kasi wala naman work, pero araw-araw umaalis, iniiwan siya sa bahay. Yung, kasi bakasyon nun eh, kaya itinaon niya na bakasyon sa Pilipinas ang mga bata. Bakasyon ng school, kaya tinaon niya para, ang gusto niya kasi, parang 24 hours makasama niya sila. Pero baliktad talaga. Kasi pagkatapos na mag-breakfast, kanya-kanyang bihis daw yung dalawang malaki na, yung misis nauuna na umalis, yung dalawa bihis, aalis, dadaanan pa daw siya sa sala, hindi nila sinasabi daw na may pupuntahan sila, may lakad sila, or kung saan sila pupunta. Walang ganon. Basta alis sila. Saan naiiwan talaga yung bunso? High school. So, sabi niya, napapatangan na lang ako, pre, sabi niya sa akin ng gano'n, kasi di ko malaman anong nangyayari sa pamilya ko. Nakikita pa ba nila ako? Nag-e-exist ba ako during that time? Parang, parang wala ako. Ganun daw yung nangyari, everyday ganon. So, nahiya siyang magsalita, nahiya siyang sitahin sila, hanggang sa dumating yung time na kailangan na naman yung bumalik sa Qatar, hindi niya nagawang sitahin or sabihan sila. Kaya yung kalungkutan na nakikita ko sa kanya habang nag-usap kami, yung kasi yung bitbit niya, kasi hindi man lang niya na tanong ano bang nangyayari sa pamilya ko. Ama pa ba ako ng pamilya na to? Ako pa ba yung haligi ng pamilya na to? Yung bang pagsasakripisyo kung di ko kayong makasama sa loob ng 5 taon para lang maibigay ko yung ginhawa o yung obligasyon ko sa inyo. Hindi naman daw siya sa naniningil kasi obligasyon nga natin mga magulang yun, di ba? Pero kailangan niya ng respeto. Yun ang sabi niya sa akin. Kailangan ko ng respeto, lalo sa loob ng pamamahay ko. So, hanggang sa matapos yung kwentuhan namin, hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin para maibsan yung nararamdaman niyang sakit, mga ka-singles. Kasi hindi ko rin maaraw kasi kulang pa ba yung sakripisyo ng magulang niyo na hindi kayo makasama ng 5 taon. Alam ba nila yung dinadanas niyang lungkot na hindi niya sila makasama para lang ma-send sila sa magandang school, mabigyan sila ng magandang future. So, yan yung isa sa mga buhay OFW na
na dinadanas ng mga katulad nating OFW, yung bang mga karanasan na kung kaya mong tiisin, hindi ka na magsasalita. Kung para wala ng salitaan, wala ng tampuhan, kung kaya mong ikaw na lang din magsakripisyo, kaya mong ikaw na rin ang masaktan para lang hindi sila masaktan. Pero deep inside, yung mga OFW ganyan, nauupos silang parang kandila na nababawasan ng sobra-sobra yung confidence nila. Yung confidence nila sa sarili nila na ako yung ama, yung pagiging proud nila na ama, nagbinibigay nila lahat. Kasi nagtatanong sila at the end of the day, kulang pa ba yung sakripisyo ko? Masama pa ba akong magulang? Ano pang mali ko? Nabigay ko na sa inyo lahat. Kulang na lang buhay ko ang ibigay ko. Para lang mabigyan kayo ng magandang future. Para lang magbigyan ng magandang kinabukasan ng pamilyang binuo niya. Pero sana yung mga pamilya, yung asawa, yung mga anak sa Pilipinas, sana naman minsan bago sila matulog, maisip man lang nila yung magulang nila yung nagsasakripisyo sa ibang bansa na okay pa ba siya? Kaya pa ba niya? Yung mag-isa sa banyagang bansa, nakikipaglaban, hindi nyo alam kung ano yung everyday na kinakaharap niya para lang kayanin niyang matapos ang isang araw, matapos ang isang linggo, ang isang buwan, ang isang taon para makauwi siya sa inyo. Kaya ang hinihingi lang naman niya, pangunawa, bakit wala siya sa tabi niyo para din lang sa inyo. At pinaka-importante, respeto. Kasi hindi madali ang maging isang OFW. So yan po yung karanasan ng isang kaibigan ko dito sa Qatar. Kaya mga kabeshi, mga kasingles, sana may kinapulutan tayong aral dito sa karanasan ng aking mabuting kaibigan. So, see you again po tomorrow para sa episode 2 naman ng ating buhay OFW dito sa Miss Mami's Diary, The Life of a Single Mom. Maraming salamat po.